So, magko-comment lang ako dun sa nabasa ko sa isang comment sa FB. Galing ito sa dati kong kaskwela. Mabait itong taong to. Passionate sa game ng basketball. I think he idolizes Eric Mick. He idolizes Major Payne. But siguro hindi niya, siguro nakalimutan niya magkaroon ng analogy o comparison kung paano nag-evolve yung or kung paano maglaro si Eric Mick sa PBA. Eric Mick or Major Payne is one of the first Phil-Ams o Phil-Americans na pumunta dito sa Pilipinas to play in the PBA. At nakapaglaro din ito on the international stage representing the Philippines. Ang lakas ni Eric Mick. Rebounds, points, ang lakas niya. At saka napakadali sa kanyang pumuntos. And to take na may outside shooting siya, meron siyang perimeter shot. So, ang package nito ni Eric Mick, kompleto offensively. All around yung skills niya in terms of offense and defense. Pero one thing na underrated dito kay Eric Mick na hindi nakikita ng karamihan, Eric Mick is a superstar. Pero pag natatalo, kailangan magkaroon din ng accountability yung player. Di ba? Kailangan magkaroon ka ng accountability na isang laro, sige pwede. Dapat sa pangalawa, hindi na maulit. Kasi dun sa comment nung kakilala ko, sabi niya, bakit sinisisi si JC? Siya yung bumubukat. Di ba? Yeah. Ang mali doon is, yun yung mali. Yun yung sinabi ko na kahapon. Siya yung bumubuhat. Pero nawawala yung opensa dahil sa kanya. Dahil sa kanya nakatingin. Nagiging stagnant yung offense kapag hawak nga yung bola or siya yung tatanggap ng bola. Diba? Stagnant na dahil puro siya na yun. Siya na yun. Yun yung I remember ni report ni Miss Denise Tan. Nasabi niya na kapag ka na double team siya, tsaka niya ibibigay, tsaka niya idadrop sa kakampi, which is good. Alam ng kalaban yun. Alam ng kalaban yun. So, if there's one thing na dapat matutunan ni Jordan Clarkson, remember, wala siya sa Utah Jazz. Wala siya sa NBA na konting bangga, foul. FIBA is more physical. Si Junmar nga, tinamaan sa leeg eh. Yun nga, 2 game, nasuntok na siya nung unang laro. Second game, sinuntok na siya sa leeg. More physical yung FIBA. So what do winning teams do? What do Japan do kahit nandun yung shooter nilang kaliwete? Kasi nag-back out si Rui Hachimura eh. May shooter silang kaliwete na NBA player din. May sistema sila putting the shooter on the right spot. Wala nang gagawin yung shooter kung hindi tumira. Ngayon, pag nasundan yung shooter, may iba silang options. So, makikita mo, kahit na meron silang magaling na player na naglalaro sa NBA na shooter, yun, parang si Clarkson yun. Yung gravity ng offense is na kay Clarkson. Yung gravity ng offense is nasa kay Clarkson. So, sa kanya nakatingin yung depensa. So, kahit siya yung bumubuhat, dahil nga magaling siya, makakashoot siya. Pero ano yung madadala nun sa gilas? Yeah, makakashoot siya, mabubuhat niya yung team. Best case scenario, didikit. But never mananalo. Yun yung sinasabi ni Mark Andaya. Ang mga Pilipino, wala namang agad-agad lalaki ng 6'10", 6'10". Although meron na ngayon at tumataas na yung average height ng Pilipino ngayon. Pero ang
Ang nawawala is yung sinasabi na sistema pagdating sa international basketball. And Coach Yeng Giao said that hindi mo na pwedeng ibigay yung hindi mo na pwedeng ibigay at maluma yung bola sa isang player. I think Jordan Clarkson should play off the ball. He should play off the ball yung parang laro ni Steph Curry tsaka ni Klay Thompson o ni Steph Curry na lang. Steph Curry can shoot anywhere on the court, but he moves. Klay Thompson can shoot anywhere on the court, but he moves. Pumapasa sila. So, ang nangyayari, pag bumalik sa kanila yung bola, ang tira nila madali. Ibig sabihin, malapit sa ring or komportable sila sa 3-point shot, sa 3-point area. Ang purpose ng play, baka nakakalimutan nyo, kaya may play is to get people open and to get people comfortable with their shots. Kaya ka may play para komportable ng tumira yung best player mo na tumira or yung apat niyang kasama na hindi lang pala siya, may pagkakataon na kung umiscore. Diba? Kaya hindi masustained kasi unang-una score. Pagdating sa kabila, defense, walang sistema. Walang desire, dumipensa. Walang desire, except siguro sino ba to? Except siguro kay na Pogoy, di ba? Si Pogoy pumipressure di ba? Kiefer pressures nung pinasok si Kiefer. Di ba? At saka, magko-comment lang ako. Hindi ka na dapat magdala ng bola. Hindi ikaw dapat yung nag-i-initiate ng offense kasi nasa iyo yung lahat ng depensa. For one thing. Hindi ka dapat magbaba ng bola kung ikaw yung focal point ng depensa. Ikaw yung titignan ng kalaban, so hindi ka na dapat magdala ng bola. All you have to do is use the screens, use back picks, use staggered screens, pin downs, and hoping na pumasok yung tira mo in rhythm. Diba? Hindi yung ang tagal ng bola and then tumatakbo yung shot clock, yung huling nakatanggap ng bola, pwersadong tumira, madali yung tira, minamadali na yung tira kasi kesa naman mag-turnover ka, tira mo na lang. So mali yung mindset na sinisisi dahil binubuhat. Yeah, binubuhat mo. Pero nagiging stagnant yung opensa Yun ang punto ron. Walang silbi yung pagbubuhat mo kung yung apat na kakampi mo is wala na. Parang tulala na lang, nakatayo na lang kasi pinanonood ka na lang. So walang silbi yun. Hindi nga sila pagtanggap mo ng bola, parang nag-aantay na lang sila kung kailan mo ipapasa yung bola and then titira na lang sila. Yun ang mali. LeBron system yun. Kay LeBron yung bola, single ball screen or kaya dribble hand off my wave. Pag si Clarkson na yung nasa wave, ayun na yun. Yun na yung opensa. Which is mali. Dapat yun, pag kay Clarkson, ikot palalo. Kung sino yung open, yun ang tumira. Wala namang problema kahit sino pumutos importante manalo. Bakit nyo pa ilalagay? Bakit nyo pa ila-line up yan sa Final 12 kung wala kayong tiwala sa kakayahan ng player na yan? Diba? Masisisi ka talaga kasi ikaw yung dahilan bakit naging stagnant yung opensa dahil lahat nakatingin sa'yo. Tingnan mo, ikaw rin ang may kasalanan nun Kasi NBA player ka, yung mga kakampi mo would think you can bail them out. Diba? Hindi lahat ng tao kagaya ni LeBron. LeBron is about 6'9", 250. Kahit sino pwede niyang bungguin. Kahit sino pwede niyang sagasaan.
at makakakuha siya ng foul. He is LeBron James. Hindi lahat ng tao katulad ni LeBron, kahit ba sabihin mong NBA player ka. Yun yung weakness ni LeBron eh. He never played off the ball. Doon sa mga talagang nakakaalam ng mga basketball fans na nakakaintindi ng basketball, yung off the ball movement ng Golden State, ng San Antonio Spurs, at yung ginagawa ngayon ng Canada, ng Spain, at lalo na ng Team USA, yun ang maganda. TV mo yung Team Canada, nagkaroon sila ng 38 assists. Yung panalo nila kahapon, 38 assists. Lahat yung nasa loob is NBA player pero hindi nagbubuhaya. Umiikot yung bola. 38 assists. Mahirap talunin yun. Tinumbakan nila yung yung si Arakji, yung Iran. Oh. Tinambakan nila yung Iran by ball movement. Saan ka pa? So, kasi 'di ba? Parang nung parang nung si Jordan yan nung hindi pa si Phil Jackson yung coach. Yeah, makakapunta ka sa playoffs. Mananalo kayo ng laro pero hindi kayo mananalo ng championship. Yeah, James Harden. James Harden when he was in Houston, parang ganun eh. Kay James Harden parate, mananalo ka, makakarating ka sa playoffs, pero mananalo ka bang championship? Hindi. So yun. Kung talagang iisipin mo yung basketball, kasalanan mo rin na ka dapat nung na-report nga ni Miss Denise na walang mali do sa report ni Miss Denise. Tama 'yon, pero ilagay natin sa context na may sistema. Kung gusto mong ma-involve yung ibang players, umikot yung bola, hayaan mo silang umiscore. Ngayon kung ikaw na, kung maaari nga, ikaw na yung huling titira eh. Ikaw na yung huling titira. Sila munang 4 ang patirahin mo, then pagka wala na talaga, ikaw na yung titira. Kasi gumana na yung sistema, siguro naman open ka na nun. At saka, against Italy, magkaroon naman kayo ng konting movement at magkaroon naman kayo ng konting desire on the defensive end. Desire na pahirapan yung ball carrier ng kalaban nung Italy. Magkaroon naman kayo ng desire to box out nyo lang, get more possessions for Gilas, kasi yung 12 representing every Filipino, so may karapatan yung bawat Pilipino na magalit. Kasi pag natalo kayo, parang natalo na yung buong Pilipinas. So mali yung hindi siya sisisihin. He should be accountable. Kasi kaya siya kinuha to bring harmony and chemistry to the team. Kumbaga enhancement siya eh. Hindi ka naman nandun para lang sa individual stats mo. Nandun ka para dalhin yung team sa panalo. Iiwanan ko tong quote na to. Michael Jordan, Kobe Bryant never won a championship without Phil Jackson's triangle offense. Nanalo si Jordan ng 6 na championship dahil sa triangle offense. Nanalo si Kobe ng 5 championship dahil sa triangle offense. Ano yung triangle offense? Hindi yun iso ball. Sistema yun. Coach Tim Cone got so many championships in the PBA dahil sa triangle offense. Hindi dahil sa iisang player na meron siya. So, yun lang po.